我早教，为避免误判。Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, bagong mapa ng China binasura ng Pilipinas, gusto nito sakupin ang teritoryo ng ating bansa, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, at binatikos ng gobyerno ng Pilipinas noong Huwebes ang 2023 edition ng China na tinatawag nitong Standard Map, na nagpapakita pa rin ng mga bahagi ng mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inilabas ng Chinese Ministry of Natural Resources noong ika-28 ng Agosto ang kontrobersyal na mapa na kinabibilangan ng 9-dashed line noon, na ngayon ay 10-dashed line na. Di umano ay nagpapakita ng mga hangganan ng China sa South China Sea. Ang pinakahuling pagtatangka na ito na gawing lehitimo ang sinasabing soberanya at jurisdiksyon ng China sa mga tampok ng Pilipinas at mga maritime zone, ay walang batayan sa ilalim ng internasyonal na batas, partikular ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza sa isang pahayag. Sinabi ni Daza na pinawalang bisa ng 2016 Arbitral Award ang 9-dashed line, at nanawagan sa China na sumunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang parangal ay tiyak na nagsasaad na ang maritime area ng South China Sea na sakop ng nauugnay na bahagi ng 9-dash line, ay salungat sa convention at walang legal na epekto hanggang sa lumampas ang mga ito sa geographic at substantive na mga limitasyon ng maritime entitlements ng China sa ilalim ng convention. Ang Pilipinas, kung gayon, ay nananawagan sa China na kumilos ng responsable at sumunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, at ang pinal at may bisang 2016 Arbitral Award. Dagdag niya, ang Pilipinas ang pinakahuling bansang pumuna sa paglalathala ng Beijing ng pinakahuling pambansang mapa nito kasunod ng India at Malaysia. Nagprotesta na ang Maynila sa paglalathala ng isang pambansang mapa ng China noong 2013, na naglagay din ng mga bahagi ng Kalayaan Island Group o Spratlys sa loob ng national boundary ng Beijing. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na ang paglabas ng 2023 edition Standard Maps ay isang nakagawiang kasanayan sa paggamit ng soberanya ng China alinsunod sa batas. Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ang Pilipinas ay walang obligasyon na kilalanin ang mga pag-aangkin ng teritoryo ng ibang mga bansa, habang ang China ay naglabas ng bagong mapa na nagpapalawak pa sa mga hangganan ng lupa at dagat nito. Mahalagang mag-concentrate sa sarili nating posisyon, sa lawak ng ating territorial claims pati na rin sa maritime zones, sabi ni Pimentel. Inilarawan ni Senator Ana Risa Hontiveros ang China bilang delusional, matapos itong maglabas ng bagong mapa na nagpapakita ng 10-dash line na nag-aangkin sa West Philippine Sea bilang bahagi ng teritoryo ng China. Ang China ay delusional. Ang mapa na ito ay ang desperadong pagtatangka ng Beijing na igiit ang mga kasinungalingan at propaganda nito, sabi ni Hontiveros. Sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.